Kateki, welcome back again sa ating channel. So may magpapagawa ulit ng bendo. So ito yung build natin ang mga una. Ayan, so naka 5v5 siya na ano. Tapos dito sasaksak natin. Ayan, legs. Okay, dito pa lang guys. So sasaksakan pa lang naglulus na siya. Ayan, ginanong niyan ko nagsiswitch. Ilaw, pero pagka bintawan ko namamatay. So dito muna yung troubleshoot natin, then connecting kasi yung problema nito eh. So syempre pagkatapos nito, second is unang-una talaga ito guys, sa dito power supply, kung tama pa yung voltage. Susunod yung customized board nya, then sa mga connections na. Then after nun, yung memory card. Syempre pagka steady yung ilaw, alam niyo na sa mga nakapanood ng video ko, steady yung ilaw dito, hindi na nagbi-blink. Pwedeng board, program, or crafted lang, or SD card yung sira. So, umpisa na natin to. Let's go. Yan, ito na guys, nabuksan ko na yung kanyang outlet. So naalis na nga oh. Yan, dun sa mga bendo, check nyo rin to kung maluwag na, baka natanggal na. Pwede pang mag-cause ng sunog yan, yan o, napapaso na dito. Nasusunog na. Yan, pakiramdaman nyo yung mga saksakan kung umiinit yung wire o yung dito sa plug. Kasi maluwag, nauugot yan eh. Ayusin muna natin. Alright, so okay na. Ayusin natin. Taksin na natin. Milaw na. Titignan natin dito sa ilalim kung ano yung sinasabi ko, steady yung kanyang ilaw dyan. So ayan, hindi na nagbi-blink. Ayan, so SD card dyan or corrupted. Sana wag board. Kung meron pa yung ilaw yung board natin dyan sa ilalim. O may ilaw kulay green yan eh, hindi makita. So baklasin ko muna. Pati ito steady oh. Connecting talaga yan. So ito yun, check na natin yung kanyang power supply. So dito 12 volts. So sana, ayun nga yung sinasabi ko, mababa yung voltahe. So walang yan, walang 12, 11. Yan, nagte-10 pa oh. 11.9. Okay, sana may stable 11.9. Yan, so isa pa yan na kursong kasi naka-centralized power supply naman siya eh. So, pipihitin lang natin to para tumaas yan. Okay, so yan, iikot yan. Yan, taasan natin. Yan, tumaas na ng konti. Yan, ikutin nyo lang hanggang makuha nyo yung timpla na 12 point yan. Yan, 12 oh. Yan, okay na yan. Hindi na mabibitin yung natin. Okay, so ito na yung ating memory na tinanggal dun sa sa custom board. Ay sa tawag yun. Piso 5 para yan. Ito yan, 32 gig. Ayan, switch na natin yung ating laptop. Mamatay-matay. Kailangan ng palitan. Check natin to guys. Kaya nung sa nakaraang video, kung makikita mo kung corrupted na, sira na. Stand alone. Ayan, check natin. Munog. So hindi pa to pwede pa yung memory natin. So na-format na natin. Okay na siya. Check natin dito sa PC natin. Ito na siya yan. Ito hindi yan okay. So tapos na natin i-flash itong ating SD card. Okay, kabit na natin dito. Tapos i-try na natin. So, nagbo-blur daw. Ayan, nakakabit.
na. So siyempre hindi yan nagtatapos dyan. Check pa rin natin to. Itong fan niya alisin na natin para medyo makainga. Maingay, hindi na rin umiikot ito, maingay. Ayan, so saksak na natin doon. Moment of truth. Yan, nasaksak na natin. Yan, blinking na siya, oh. Yan, blinking na. Then ito naman is siya ang wala. So, may ilaw yan pagka nag-on na yung modem natin dito. Yan, sabi ko sa inyo, ilaw din yan. Yan, so steady ulit. Yan, hintayin natin na lumabas yung kanyang portal. Pero yan, okay na rin na nag-blink na yung ating board. Nakikita nyo yan, oh. Kanina diba steady talaga, wala siyang program or corrupted natin. Yan, ito Rona Peace Wi-Fi. Check natin yan. Yan yung problema niya, connecting pa rin. Ayan, connecting. So, gamit tayo ng modem natin na sarili natin. Ayan, ayaw pa rin, oh. Ayaw pa rin. Dali lang, guys. Kanyang 80 ang pangalawa. Dito muna tayo magte-test. Kasi nung binuksan ko, yan, kailangan ko i-video. Ang kanyang UTP cable is pollution na. Yan, pinagbahayan ng ata langgam. Yan, so hindi maiwasan yan lalo pagka malapit sa puno, maulan. Yan, baka yung kaya connecting kasi dito rin sa ilalim, baka meron din yan. So ayusin ko lang, fix natin, then pakita ko yung mga issue niya mamaya. Tangko muna ng antena natin na sarili yan. Yung saan ba yan? Black edition. So pangalan niyan Jinsi Peace Wi-Fi. Yan, mabasa yung sign in. Ito yung bagong flash natin, guys, ha. Ayan, kung nakalagay dyan is empty, wala pa insert coin, buy load o ano, punta kayo dun sa administrator kasi hindi pa yung license nya. Okay, pero yan, ngayon na-retrieve na natin yung license and passwords. Yan, so okay na, lumabas na yung insert coin. So pwede nang hulugan to, pero i-set ko muna yung pin, baka mali. So check ko yung pin, at least lumabas na yung kanyang portal. Kanina ayaw, eh. So antena pa natin yan. So hindi pa natin natatry yung antena niya. Ito na dalawa. Ayan, hindi ko pa na-try. So at least okay na to. Update ko na lang to ng version 1 kasi may nag-aabang nung tutorial natin sa version 1. Kailangan daw mag sign in required pagka version 5 pala, version 5.1 yung kanyang OS. So pagka labas nito, mag sign in required, kailangan pa mag sign in bago ka makapaghulog. Yan. So ito yun, sir, version 5 na to, 0.0 nga lang. So i-update natin to ng 0.1 para makita natin yung sinasabi nyong sign in required. Okay. Okay. Ayaw, nagdo-blur kasi. Yan. Ayaw, lugan natin, ha. Lugan natin. Yan, pas ano pa, bilis nung ano niya, time. Okay, online na natin. Okay na. Ayun, connected na yung nakalagay, Jinsi connected. Guys, okay na yung ating Peace Wi-Fi. Yan, pinlash ko na rin tong
Ito kasi parang nasira yung kanyang 5G, ayaw gumana, naka-disable. So pinas natin ng R20, bagong firmware yan. Kasi dati R19 to eh. Tapos chinik na rin natin itong mga cables. And yung sinasabi kong green light guys, you know, yung andun sa board, ayan, yun yung board doon, yung kulay green. Ayan, isang ko, ayan, yan, yung kulay green dyan. Yan, pagka steady to guys, steady yan, itong sa internet port ng board, tapos steady, tas wala nang green yan, sira na yung board nyo. Pero ito meron pang green, nag steady kanina. Kung napanood nyo sa una, naka steady ang orange tsaka green natin, pero ngayon nagbi-blink na kahit paano. Tapos ito steady rin, walang pumapasok, ay walang lumalabas na internet. Yan, ngayon nagbi-blink na rin. Saan yan? Nagbi-blink na rin yan kung mapapansin nyo guys. Yan o, nakita nyo nagbi-blink. Yan o, kanina walang blinking yan. So pag naka-steady lang, walang blinking, isabihin nun corrupted ang file or sira ang SD natin. Yan, naka custom board na rin yan. Maririnig nyo pagka nag-boot na, magki-click yung relay niya, yan yung blue. Tapos yung coin slot nito naka 0.2, yan. Malapit na rin masira yan. Tapos yan, blinking na, and okay na rin. Reset ko na rin to. Kasi parang ayaw magpunik eh. Baka kumidlat, tamaan to, medyo konti lang. Ayan, so goods na. So maraming salamat guys. Kung may sira yung mga piso wifi nyo, Imbendo, pwede nyo ipagawa sa akin. Yan, ginagawan ko siya ng video para makita nyo kung ano yung mga pinapalitan at mga nasisira. Yan, transparent tayo dito. Yan, kung ano yung sira sinasabi ko, tapos meron akong proof na video. Yan, pag nagpapagawa. Kasi siya na medyo maingay kasi yung piso net natin dito lang sa harap. Ayan, so hiram ako ng cellphone, pakita ko sa inyo. Wala tayong mayroon na cellphone, laptop. Ayan, so yung pangalan ng piso wifi na to is Rona piso wifi. Ayan guys, medyo mabagal yung laptop pa. Ayan, so ayan, nababas ang portal nya. Rona piso wifi. So ano tayo magbubukas dito sa Chrome. Ayan, so ito yung kanyang i-alam lang yung username. Ayan, naka-sign in na tayo guys. Okay na siya. So dun sa mga nagtanong guys na sana na-uncheck nyo tong ito sa wifi setting, wifi option, general. Ayan o, ay sa kabila pala yun. Okay, dito yan, dito sa kabila, sa time. Ayan, unable to sign in ata yun, nakasulat yun eh. Wait lang, hindi ko mabasa. Enable online, parang hindi dito sa kabila ata, general option. Ito, ayan, required user login and recommended when using repeater. Kung naka-repeater yung modem, yung antenna nyo, kailangan naka-AP siya, hindi siya repeater. Kung repeater kasi magre-record siya ng login, pero kung disable nyo yan, okay lang. Pero kung naka-enable yan, pag repeater yung ginamit mo, mag-ask siya ng user login, no? Yung user login guys, kung hindi pa kayo pamilyar, ito yun, no? Dito may lalabas dito, kailangan mo mag-sign in account. Okay, dyan sa option bar dito. Hindi naglalag kasi yung ko eh. Ayun, lumabas. Pero lalabas yan guys dito. I-click nyo, may lalabas dyan na sign in. Yan, sa laptop ko kasi medyo laggy na talaga yan. So, required user login yan. Enable user login, yan, pwede rin. Yan ata yung hindi ko na enable kanina.
natin saglit. Kaya ayaw lumabas siguro nung user login dyan. Ayun. Kaya lalabas yan guys. Okay, so itong version natin is version 5.0. Pero sabi nung si sir 5.1, so gagawa na lang ako kasi meron akong binibuild na bago dito. Ito repair kasi ito eh. Kaya 5.1, so hindi ko lang kung stable na yun, pero yung 5.0 is a stable version na ng Pisofy. Yan, so sa akin yan o, naka yung users login. So dito yan, check nyo lang yan. Kung naka-uncheck na, ganun pa rin. I-check nyo yung setting ng inyong antena, yung compass o tenda, dapat hindi naka-repeater, naka-EP mode dapat. EP mode, hindi repeater. Ayan. Okay na. So ito, okay na to. So pwede nang kunin ni client. So ilang beses ko na rin siya pinatay, sindi. Yung voltage niya okay na rin. Check ko na lang yung sa ano, dito, sa kanyang amperahe dito, sa kanyang step down. Yan na lang i-check ko yung out niya, kung 5 ampere ba yung lumalabas o 5 volts, kasi 5 volts lang yan eh, hindi ako nagkakamali. 12 volts papasok, step down 5 volts para sa board natin. Okay, kung mataas babawasan ko para hindi masira yung mga pins natin. Although naka custom board tayo, may mga resistor tayo na pwedeng sumuporta sa mga pins para hindi masira. Yan, hindi ko lang kung may fuse itong custom board na to, pero yung mga bago ngayon is may fuse. Pag mag short yung fuse yung sira doon. Okay, so yun, dito na lang guys. Maraming salamat sa tiwala, and kay Ma'am Rowena, thank you sa tiwala. Matagal na rin nung last na pinagawa niya to, and medyo low voltage nga sa kanila, kaya yun, medyo natamaan yung power supply. Medyo nagawa natin ng paraan para hindi pa siya bumili. Centralize yung power supply niya. Ayan. So maraming salamat guys, and God bless po. Kung gusto nyo bumili and magpagawa, iyan, comment lang kayo dyan sa baba, or message nyo ako sa aking Facebook page. Ayan, Engitech PH po yung page natin, and Marcos Servant naman yung aking Facebook kung gusto nyong magrekta. Okay? Salamat and God bless.